Madugong kampanya. Sa paghaba ng listahan ng mga napapatay sa gyera kontra droga, dumarami rin namang umaalma sa karahasan umano ng mga pulis. Dapat hulihin lang nila. Rehabilitasyon. Libo-libo ng sumukong drug suspect, paano nga ba matutulungan magbagong buhay? Sa pulang truck, 4 na estudyante na sinalpo ng truck. Kamusta na kaya ang lagay? Trahedya sa France. Kasunod ng pagkamatay ng mahigit 80 nang sadyang araruhin ng truck sa lungsod ng Nice. French President, higit pang paiigtingin ang laban kontra terorismo. Online sales scam. Babaeng dawit umano sa pagkagancho online. Nadakip. 99 pesos sushi. Ang murang-mura na sushi na di raw kapos sa linamnam. Terror attack ang tawag ni French President François Hollande sa pag-aararon na yan ng isang truck sa mga nakikisaya sa pagdiriwang ng Bastille Day o French National Day sa lungsod ng Nice. 84 ang patay, habang 50 pa ang kritikal sa ospital. Isang Tunisian-born Frenchman ang suspect na namaril pa raw bago napatay ng mga pulis. Ilang armas at granada ang nakita sa truck at dahil dyan, paiigtingin pa ang kampanya kontra extremism. At pinalawig pa ng 3 buwan ang state of emergency sa France kasunod ng karahasan. Kasabay ng pagdami ng mga napapatay sa kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ang mga umaalma laban sa operasyon ng pulisya. Kabilang na riyan ang kaanak ng ilang suspect na hindi naman daw nanlaban pero pinatay pa rin ng mga polis. Saksi si Von Aquino. Ang drug suspect na si Jose Bumatay alias Otek, napatay ng manlaban umano sa buy-bust operation sa barangay Tanyong, Marikina kagabi. Dati na raw sumuko si alias Otek at nangakong titigil na sa pagtutulak ng shabu. Nung nag-surrender siya, wala nang tumatawag dito. So, tiwala po kayo na hindi na po talaga siya nagbebenta? Hindi rin eh. 50-50 kasi lagi kami nag-aaway sa pera. Mas gusto ko pa makulungan ako kaysa ganyan. Sa Maynila, napatay ang notorious umanong pusher at hold-upper na si Jesse Boy Narag alias Bunso. Nanlaban din daw. Dapat hulihin lang nila, ikulong nila kung ikukulong. Hindi naman ganun babarilin. Hindi naman lumalaban yun eh. Ganun naman talagang kapulisan ngayon eh. Sasabihin ng laban, na wala namang, hindi naman ang lalaban. Kung hindi po nanlaban tong suspect, kung hindi po nagtakbo at kumuha ng armas, hindi aarestuhin lang naman talaga itong suspect. Nagkataon lang na lumaban. Dead on the spot din ang awol na pulis na si PO3 Cesar Obligacion nang mahuling nakikipagtransaksyon ng iligal na droga sa Quezon City. Pag-approach ng pulis, yun, bumunot kaagad ng baril. Bukod sa pagtutulak, gun runner at dawit din daw si Obligacion sa pagpatay sa 2 pulis Caloocan noong 2013. Sa lalawigan ng Bulacan, 4 na drug suspect ang nadagdag sa listahan ng napatay sa operasyon kontra droga. Bukod pa yan sa nasa 10 patay na hinihinalang itinumba ng mga vigilante. Hinihinalang vigilante rin ang pumatay sa lalaking nakabalot ng packaging tape ang ulo at nakagapos nang matagpuan sa barangay San Miguel, Pasig. Akala namin lasing lang eh. Pero nung nilapitan namin dito talagang tao pa lang napatay na yung nakabalot pa ng masking tape. Isang lola naman ang naaresto sa buy-bust operation sa Iligan City. Naaktuhan siya at 4 na kasama na nagsasyabu at nagre-repack nito. Nagmistulang prosesyon naman ang voluntaryo umanong pagparada ng 300 drug suspects sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Sumuko sila sa takot daw na mapatay sa gitna ng mas pinaigting na kampanya kontra droga. Sa datos ng PNP, 10 suspects sa droga ang napapatay kada araw ngayong
24% ang mas mataas kumpara sa net worth niya nung siya ay police attaché sa Malaysia noong 2011. Malaking bahagi ng yaman nasa mga deposito at dividendo. 5 milyong piso naman ang pinakahuling deklaradong net worth ni dating NCRPO Director Joel Pagdilaw. Tumaas ito ng 62% kumpara sa net worth niya nung senior superintendent siya sa Camp Crame noong 2010. Halos kalahati ng yaman niya ay cash. 4 million pesos naman ang net worth ni dating Quezon City Police Director Edgardo Tino noong 2015. Mahigit doble ang itinaas ng kanyang net worth kumpara nung senior superintendent pa lamang siya sa Camp Oliva sa Pampanga noong 2009. Sasakyan at shares of stock ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian. Kung sweldo ang pag-uusapan ayon sa PNP Personnel and Records Management, 59,000 piso kada buwan ang base pay ng pulis na may ranggong Deputy Director General. Ito ang huling ranggo ni Garbo bago magretiro nitong Marso. Halos 51,000 piso kada buwan ang base pay ng Police Director tulad ni Pagdilaw. 47,000 piso kada buwan naman ang base pay ng Chief Superintendent tulad ni Natinio Diaz na nasa aktibong serbisyo. At niluot na retirado na at kasalukuyang mayor ng Danbantayan, Cebu. Sa 5 general, tanging si Diaz ang walang nakadeklarang business interest. Sina Garbo at Pagdilaw may mga security agency. May placement agency rin at law office na idineklara si Garbo. Si Tino may retailing at hauling services. Habang si Luot, idineklara sa kanyang 2014 salen ang negosyong real estate, restaurant, lending company at sabungan ng kanyang asawa. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahalaga ang comprehensive rehabilitation program para sa isang drug user na nais lang magbagong buhay. Lalo't ayon sa isang nakausap kong dating drug user, napakahirap daw talikuran ang addiction. 3 taong lulong sa droga noon si George. Sa umpisa, patikim-tikim lang daw siya sa shabu kapag inaalok. Kalaunan, mag-isa na niya itong ginagawa at nag-aalok na rin sa iba hanggang sa masira na ang buhay niya. 3 beses akong nawala sa trabaho dahil dun. Nagdesisyon si George na huminto sa droga. Pero wala pang 3 araw, balik siya sa paggamit ng bawal na gamot. Kadalasan, di raw talaga sapat ang simpleng pagsuko at pangako na di na uulit sa paggamit ng droga. Abstinence is not the only answer to the problem. They have to find treatment or they have to understand the learning curve of stopping addiction. Para hindi mauwi sa relapse ang isang pasyente, mahalaga ang isang comprehensive rehabilitation program. Kaya si George, di na umalma nang dalhin ng kanyang pamilya sa rehab center. Kasama niya rito ang iba pang pasyenteng lumalaban sa iba't ibang addiction. Sumasailalim sa individual counseling sessions kung saan pwedeng talakayin ang mga problema at isyu ng pasyente. Prayer meetings para manumbalik ang loob sa Diyos. Art therapy, paraan para mailabas ang mga emosyon. At physical activities para ibalik ang lakas at sigla ng katawan. Ang pag-ehersisyo tulad nito ay isa lamang sa mga paraan para matugunan yung mga pangangailangan ng mga taong nalulong sa bawal na gamot na gustong sumailalim sa proseso ng rehabilitasyon. Pero ayon sa mga eksperto, mahabang proseso ito at marami pang aspetong dapat tugunan. Kabilang na rito ang spiritual at emosyonal. Ngayong Setyembre, nakatakdang graduate si George sa rehab program. Nakumpleto na niya ang unang bahagi nito at kasalukuyang nasa ilalim na ng testing period. Aminado siyang hindi madali ang magbagong buhay, pero umaasa siyang sa tulong ng komunidad, tuluyan na niyang matatalikuran ang tukso ng bawal na gamot. Nandun na yung learnings eh. This time, natuto na rin ako mag-balance. This time, iniisip ko muna. Baharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries, ang driver ng truck na umararo sa 4 na estudyante sa Legarda, Maynila. Babala po, sensitibo ang video inyong makikita. Naglalakad lang mga estudyante nang biglang tumbukin ng truck ang isa sa kanila. Nakatayo pa bago nito nag-overtake pala ang truck sa isang jeep, kumabig pa kanan at nasalpok ang mga biktima. Sinubukan pa ng driver ng truck na itulak ang sasakyan. Tumulong din ang iba pang tao para maiangat ang truck. Dito na tumakas ang driver. Nagpapagaling na po ngayon sa ospital ang 4 na estudyante. Arestado ang isang babae na nanggagancho ng kanyang mga katransaksyon sa internet. Alamin ang modus ng suspect sa report ng saksing si Trisha Zafra. May tatakbo masakta kayo.
Naaktuhan si Cherry Lynn Guachi na kumukubra ng pera na padala ng kanyang biktima sa isang money remittance center. Kwento ng biktima, bumili siya ng cellphone online mula sa suspect pero hindi raw ito tumupad sa usapan na ipapadala ang cellphone oras na makapagbayad siya ng down payment na 9,000 pesos. Bigla niyang sinabi na hindi pumayag yung wife niya na mag-down muna. So parang syempre that's a breach of contract. Pumayag daw ang seller na ibalik ang pera pero hiningi raw ang kanyang bank account at inutusan siyang magrehistro sa mobile banking. Nang magawa ito, biglang nalimas ang laman ng kanyang ATM account. Mahigit 20,000 pesos ang nakuha kay Chelsea Arcilia. Bukod kay Arcilia, nabiktima rin si Charles, hindi niya tunay na pangalan. Mahigit 100,000 pesos ang nakuha mula sa kanyang ATM account gamit ang parehong modus. Hindi naman kasi maliit na pera yung kinuha nila sa akin eh. So, syempre, kailangan silang managot sa batas. Pag-amin ng suspect, tagakuha lang siya ng pera. Sabi naman po ako sa kanila na kung sino yung pinaka pwedeng anuhin na nag-uutos po sa akin. Payo ng PNP sa mga suki ng online shopping. I-check mo kung may mga complaints ba regarding dun sa account. So for example, yung account niya ay wala pa talagang bumibili sa kanya, magdududa ka na. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Nagpiyansa mag-amang Jejomar at Junjun Binay para sa mga kaso kaugnay sa maanumalya umanong pagpatayo ng Makati City Hall Building 2. 376,000 pesos ang piyansa ni dating Vice President Binay para sa 14 na kasong graft, malversation at falsification of public documents. 100,000 pesos naman ang kay dating Makati Mayor Junjun Binay para sa tatlong kaso ng graft at malversation. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kampo ng dating Vice Presidente, handa siyang humarap sa korte. Mamaya, anak ni NBA legend Shaquille O'Neal, hastig ding mag-dunk. Sushi na wagi sa sarap pero hindi lugi sa presyo. At sa ating bonus shot, ang pinakamalaking mural sa mundo. Magbabalik pa ang Saksi! Sa sushi, pero allergic ka naman sa malaking gastos. Ito, swak na swak sa'yo, isang kainan na may alok na sushi sa halagang wala pang 100. Ba? Teka, mamaya, yung kumakain. Take-home sushi ba ang hanap mo? Meron yan dito. Sabi nila, ang mga Pinoy mahilig daw talaga sa Japanese food, kaya lang minsan may konting kamahalan. Pero ito, 99 pesos lang at meron ka ng isang buong tray para sa sarili mo. Hindi naman daw ito kinakapos sa lasa. Yung quality niya is good. Cheaper than the usual but not cheap on the quality. For its price, maganda yung quality niya. Mapapabuga ka ng apoy sa anghang nitong Dragon Ball Sushi na merong smoked salmon, Japanese spices, mayo at mango. Kung trip mo naman yung manamis-namis, subukan ang migori. Gawa ito sa torched salmon, miso mayo, at nori strip. Meron din silang Japanese food fusion. Itong sushi rito, sushi and burrito in one. Ang palamang salmon, lettuce, miso mayo, nirolyo sa nori at kanin. We notice kasi people here are on the go. We put them in packaging na convenient kahit if you carry it around or you eat it elsewhere. Korean-inspired naman itong rice balls na may nori at tuna. Nakita namin shape, rice, tas shape in a ball. So parang ang gandang concept nito. So yun yung dinala namin dito sa atin. Na Japanese naman, yung ingredients na ginamit. Di kailangang mahal para matikman ang sarap ng Japanese food. Saksihan mamaya ang astig na dunking exhibition ng anak ni NBA legend Shaquille O'Neal. Si Alice Dixon magiging midwife? At sa bonus shot, ang pinakamalaking mural sa mundo na binubuo para sa Olympics. Sa pagbabalik ng Saksi! Si Shaquille O'Neal, ang kanyang anak. Ipinakita ni Sharif ang astig niyang pagdunk. Sa video, tila nagbibigay muna ng pointer si Shaq. Ayan, maya-maya pa, dumakdak na ang kanyang anak. High school sophomore,
si Sharif O'Neal pero 6'9 na ang kanyang height at maaari pa raw higitan ang tangkad ng ama. At posible rin siyang makapasok sa NBA sa hinaharap. At susunod na, si Alice Dixon, nag-iiba na ng career. At sa ating bonus shot, ang world's largest mural para sa Olympic Games. Magbabalik pa ang Saksi! Ang aktres na si Alice Dixon magiging midwife. Para yan sa bagong episode ng Wish Ko Lang. Magkakaroon ng immersion si Alice sa buhay ng isang midwife volunteer. At lahat ng gagawin ng midwife na si Myra Clemente ay gagawin din ni Alice. Simula bukas, kakaibang Wish Ko Lang ang mapapanood dahil imbis na drama, sa totoong buhay sasabak ang mga celebrity. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Canghel at narito na ang ating bonus shot.